So ayun mga kadol, ngayon na araw mga kadol, samahan ninyo ako no. Kasi mga kadol is magpalit po tayo ng rubber cap sa ating clutch booster. Siyempre mga kadol, una is tanggalin na natin tong kanyang rod no. So nakita naman ninyo mga kadol, so tagas na siya daw. So napaka-importante talaga mga kadol sa mga driver natin na tingnan natin yung mga clutch booster natin no. Katulad nito mga kadol, baka mga kadol is masiraan kayo sa daan. Okay lang sana kung malapit kayo sa mga mga kadol no? Sa mga bintahan, sa mga auto parts natin no. So pero mga kadol, kung masiraan kayo ng mga kadol ng sa daan na lalo na walang masyadong tao, so mga kadol is meron din option natin no, kung paano nga ba natin i-repair yung mga clutch booster natin o hindi kaya yung rubber cap katulad nito mga kadol yan. Kasi may rubber cap yan sila mga kadol. Pwede ninyo lalagyan no, ng teflon o ano ba. So una mga kadol is ipitan muna natin tong hose niya no. Para mga kadol yung fluid niya mga kadol is hindi talaga gaano tumagas no. So importante yan mga kadol. Dito mga kadol is tanggalin natin to yan. Pwede din natin tanggalin yung piston lang, dudukutin lang. Pero mga kadol is mas maganda mga kadol is tanggalin natin itong buo. Yan. Yung dalaw yan sa kanyang piston no. Kasi mga kadol is lihaan natin yan no. Main cause talaga yan mga kadol, kaya masisira yung mga rubber cap natin mga kadol. Minsan mga kadol is kalawangin siya no. So karamihan yan mga kadol, kalawangin kung dili may dumi sa ilalim o bato-bato, kaya nasisira yung rubber cap natin yung mga kadol. Yun talaga mga main cause talaga no. Kaya yun, kita ninyo. So kaunti lang yung tagas niya na fluid. Pero kung hindi natin ipitan niya mga kadol, sigurado ubos yung fluid natin. So yan, ito po yung rubber cap niya at saka yung piston. So meron din kayo mabili nito mga kadol no, sa mga auto parts no. Kahit sa piston lang mga kadol, hindi lang kayo kabili ng rubber cap kundi piston. So dito mga kadol is tapos na natin lagay no. So marami naman nakakalam niya no, sa totoo lang. So yan, siyempre kadol i-adjust natin to no. Kasi malayo siya, adjust natin. So depende yung sa pag-adjust mga kadol, siyempre depende din sa mga driver no, kung gusto nila mahaba yung pag-release niya o di kala yung kaunti lang no. Depende lang sa mga driver mga kadol, kasi may yung mga driver ng iba natin is gusto yung medyo mahaba yung pag-release no. Yung iba din is yung kaunti lang no, tapos dagan-dagan. So depende lang yan sa mga driver ng mga kadol. Sila yung nakakalam yan kung gusto niya na yung pag-adjust no. So siyempre mga kadol, dito is na-adjust na natin yan. At saka blinigan natin yan mga kadol, kasi na may mag-cause talaga ng niya mga kadol, yung hangin. Kasi nipit na natin yung ang kanyang daluyan ng fluid na. So yan, ito mga kadol, kita ninyo, sana makita ninyo, ito po yung bleeder niya no. Yan. So bleeder na natin mga kadol, bleeder. Siyempre apakan doon yung plus mga bumbahan. So marinig ninyo yan. So mga kadol, please don't forget to like my video na. I-follow nyo ako mga kadol, sa hindi pa naka-follow, i-follow nyo ako para susunod natin ng mga upload mga kadol is meron tayong matutunan no? Kahit konting kalaman, lalo na sa ating mga vehicle mga kadol, any vehicle at saka yung ating mga heavy equipment na. So i-follow niyo ako mga kadol, I'm sure meron kayong matutunan sa akin. Kahit konting kalaman lang ito mga kadol, sana mga kadol is meron
ako na-share sa inyo. So maraming salamat mga kadol at saka God bless you sa inyo. Dagan na yung clearance. Kung tama ra ba? I-atras na kung sakto ra bang area sa clutch.